karagatan na isa sa mga yaman ng kalikasan na ating napapakinabangan. Hindi nga natin maikakaila na isa tong malaking biyaya. Ngunit lingid sa ating kaisipan, sa paglipas ng panahon, kilometrong takot taon-taon ang dala ng karagatan sa mga taong naninirahan sa dalampasigan. Masasabi nga ba natin na tayo ay handa na sa alon ng pangamba? Tinahak namin ang daan patungo sa dulong bahagi ng Barangay Danlagan sa Padre Burgos, kung saan dito matatagpuan ang Sitio Matalundok, na tila isang nakatagong yaman lingid sa kaalaman ng maraming tao. Naririto tayo ngayon sa Barangay Danlagan, Padre Burgos, Quezon, upang tingnan kung ano nga ba ang kalagayan ng mga taong naninirahan sa Sitio Matalundok malapit sa tabing dagat. Sa aming paglalakbay, kapansin-pansin ang luntiang mga mangroves na nakatanim sa gilid ng dagat. Nawaring isang likas na harang laban sa malakas na alon ng dagat. Kung makikita natin sa tabing kalsada pa lamang ay marami na mga mangroves na kung saan ito ay malaki ang maitutulong upang mabawasan ang epekto ng rising sea level sa komunidad. Ano nga ba ang mangrove? Ang mangrove ay isang uri ng puno na karaniwang matatagpuan natin sa mga katulad nito na latian at sa mga baybayin. Sila ay kilala sa kanilang kakayahang mabuhay sa mga maalot na tubig at anoksik na kondisyon. Ang ugat nila ay nagsisilbing tirahan ng iba't ibang uri ng mga hayop at ang kanilang mga ugat din ay nagiging proteksyon pagdating sa bagyo at naglilimita ito sa pagguho ng lupa at buhangin. Ipinagpatuloy namin ng aming paglalakbay upang makapanayam ang mga residente ng Sitio Matalundok na nakakaranas ng issue ng pagtaas ng level ng tubig dagat bunsod ng climate change. At dito namin nakilala si Aling Rowena, isang residente ng Sitio Matalundok, Barangay Danlagan, Padre Burgos, Quezon. Ate Rowena, ilang taon na po kayo naninirahan dito sa sitio niyo po? Since birth po. Simula po ba nung pagkabata niyo, nararanasan niyo na po yung pagtaas po ng tubig dito? Ay, hindi pa naman. Ngayon lang mga taon na ito. Pero aware po kayo sa ano? Aware po kayo sa rising sea level? Or may nalalaman po ba kayo about dun sa yung mga nangyayari po dito na pagtaas po ng tubig dahil sa climate change? Kung itong mga ilang years lang, mga siguro yung simula ng mga bagyong Yolanda, nagsimula na. Yolanda. Dati po ba pa. Dati naman po hindi. Ay patag po itong lugar na to? Oh, may mga puno pa dito ng nyog. Ngayon ito na lang yung may natitira. May puno po ng nyog. Hanggang saan po dati yung puno ng nyog? Diyan po? Oo. Ito ay hindi pa ganito noon. Ay dati po ba ay may mga mangroves na po dyan? Oo, yung ganito lang. Nangamatay na yung iba. Namatay na po yung iba. Ay, ulitin ka na lang. Bakit po kayo ulitin pong mga sako at kawayan po dun sa harapan po ng bahay mo? Dahil nga tumataas na yung ano. Tumataas na po yung tubig. Yung pansangga. Pansangga para hindi po. maano yung bahay. Ano po kayang nagiging resulta? Kunyari po ay hindi naman po natin mapipigilan na sobrang taas po talaga ng tubig. Ano po kaya yung nagiging resulta nito sa may bahay niyo po? Eh di napasok sa loob ng bahay Napasok namin. po sa loob. Kaya ginagawa namin ng paraan para hindi pumasok. Ito po bang bang sa baha para ito hindi po ay maubos yung buhangin dito sa harapan namin. kinakain po ng tubig yung buhangin po kaya po na baba po ito. Ay ano po kaya kapag po ba tumataas ang tubig ay may chance po ba na kunyari po pinapalikas po kayo ng barangay?
Kami lang hindi lumilikas. Kasi nga maano kami sa bahay. Ayaw niyo Yun lang pong kami sa iwan. mama ko nalikas sa taas. Sa taas lang po. Ay, inaabot po ba din dun sa bahay po ng magulang niyo? Hindi. Hindi naman po. Dito lang po talaga sa Dito lang lahat ng may daan ng tubig. tubig po. Oo, pag nagsabay yung high tide at saka yung baha, siyempre hindi pumupunta doon ang baha. Kaya kailangan ng protect. Ilang araw po tumatagal yung tubig po dito kapag Habang malakas ang ulan, malaki ang dagat. Pag malaki Pero po ang pag tubig, ganito naman, di wala naman po. Parang normal lang po na tulad ng isang araw, malakas ang ulan, bumaha. bumaha po. Dito, Naabot hindi yung galing dun sa taas, dito sa bumababa. harapan namin. Dito bumababa po. Ano pong ginagawa niyo pag ganun po yung nangyayari na galing po sa taas yung tubig niyo? Bubutas kami kung saan sila dumaan para hindi kami sa loob ng bahay. Gumagawa po kayo ng daan para po ibahin yung ganung tubig para po hindi umulit po. Para po matuloy. Sa aming pakikipanayam, ibinahagi ni Aling Rowena ang mga pagbabago sa kanilang lugar, dulot ng pagtaas ng tubig dagat at pagbaha. Dati, patag at puno ng nyog ang kanilang paligid, ngunit ngayon ay unti-unti na itong nawala kasabay ng pagkamatay ng mga mangrove. Pinagkukunan niyo po ng hanap buhay Dagat, sa dagat po. Ano pong klaseng pangingisda po? pangisda. Nakaka-apekto po kaya yung pagtaas po ng tubig sa hanap buhay niyo po? Ay pag malakas nga na ganun, di na-epekto, di makakalaot. Hindi po Saan yung makakalaot. dagat labo pag malakas. Na dagat pag Mahihirapan pong makahuli ng isda kapag ganun. hindi makakalaot, malakas ang alon. Nakakatakot nga din po kapag malakas po ang alon at hangin. Pangingisda ang pangunahing hanap buhay ng pamilya ni Aling Rowena. Ngunit, naaapektuhan nito tuwing malakas ang alon at hangin dahilan upang hindi sila makapalaot. Ano po nangyayari dito, Ate Rowena, kapag nabagyo? Hanggang saan po ang inaabot kaya ng tubig dito? Dito, hanggang dito. Hanggang Pag dito. ano ng alon, abot dyan. Ay. Kaya rin pinoproteksyonan namin dito. Kulang pa nga yan. Ako lang pa po yan. Dadagdagan pa namin. Pag po magbabagyo po, nilalagyan niyo po ng dagdag po Mga ng sandbag. Kaya marami kaming sako. yung mga basura po, dinadala rin po dito. Kunyari po yung pag nabagyo, yung Oo, alon po. tambak dito. Saan galing. May mga kung ano yung tawag din yung nasa ilog. Yung parang mga damong mga buhay. Dami. Puno dito. Parang water lily. Para pong water lily. Dami. Ay, ano pong ginagawa niyo dun sa Sari-sari basura. mga basura na nililinis niyo po? Or Nakatambak dyan, nililinis. Pag malaki ulit ang dagat, yung hindi na malakas ang alon, yung kaya ng sa dagat, itinaano namin kasi hindi naman yung nabubulok kung naman parang yun. mahirap po naman Kasi din. nisimit lang namin yung ganyan, mga plastic, lahat, yung mga lata-lata, ganun. Ito pong mga bato dito, yan po ba yung sadya na po din yan? Minsan naman na pag maganda ang ng alon, napupuno dyan ang buhangin. Katulad ito, may punta. Ito pong Mataas yan. Andyan, yan pag po, pinakamataas. Pagka maganda yung maganda ang alon, alon. dala nila yung buhangin. Pero pag po na taas po ang tubig, ay nadadala din po yung mga buhangin pabalik. Pagka yung taas ng tubig ay malakas ang alon, nakukuha din nila ulit yung buhangin. Pabalik po ulit. Parot-parito lang yung mga buhangin. Kaya po pala ang buhangin po dito ay parang may kasama pong mga Bato-bato. bato-bato po na galing sa Sa laot. sa laot. Grapa kung tawag. Isinalaysay ni Aling Rowena na tuwing may bagyo, sila ay naglalagay ng sandbag bilang proteksyon laban sa pagtaas ng tubig. Kung makikita nyo dito sa Sitio Matalundo, yung mga bahay sa lugar na ito ay meron ng mga sandbag at saka kawain upang proteksyonan yung kanilang mga bahay sa pagtaas ng tubig ng dagat. Sa kabila ng mga hamon na kinahaharap,
Patuloy na pinapahalagahan ni Aling Rowena at ng kanyang komunidad ang pagtutulungan at pag-iingat upang maprotektahan ang kanilang kabuhayan at kaligtasan. Ang kanilang mga hakbang ay nagpapakita ng kanilang positibong pananaw at pag-asa para sa mas matatag na kinabukasan. Sa panibagong umaga, nilisan namin ang bayan ng Padre Burgos at tinahak namin ang isang barangay sa Lucena City. Mahigit 40 kilometro ang layo nito sa aming pinanggalingan, ngunit hindi ito naging hadlang upang marating namin ang barangay Talaw-Talaw. Dito tayo ngayon sa barangay Talaw-Talaw, Lucena, upang alamin kung ano nga ba mga karanasan ng mga taong naninirahan malapit sa tabing dagat sa tuwing tumataas ang tubig dagat dito. Itong kahabaan ng kalsada punta sa mismong Talaw-Talaw, ang gilid nito ay napupuno ng iba't ibang beach resorts kung saan ito ang pinakapangunahing hanap buhay ng mga tao dito. May nalalaman na po ba kayo pagdating sa rising sea level? Ito po yung pagtaas ng tubig dagat. Nararanasan na po kaya dito yun? Actually, para sa akin, hindi ko normal lang po. Kasi syempre na nakahit sa feeling ko, normal lang yung pagtaas at pagbaba. Kasi po nararanasan na po natin yung climate change. Kumbaga, natutunaw na po yung medyo. Mas tumataas po yung tubig dagat. Ilang taon na po ba kayong nakatira dito sa barangay? Talahigan pa po ba? Talaw-Talaw. Talaw-Talaw po. Actually, hindi na kami dito nakatira. Nag-manage lang ako dito mga 3 years, 4 years ago. Kaya feeling ko ba lang pero sa 3 or 4 na taon na po nakalipas, na may napansin po ba kayong pagbabago sa pagtaas po ng medyo, pag tumataas na, medyo nasampa na sa dito. Hindi na po katulad nung dati na Dati na parang level lang sa lupa. ano po kaya yung mga ginagawa yung paraan para hindi na po sumampa? Actually, naglagay kami yan. Parang seawall, Parang seawall. seawall po. Kaya lang, hanggang dun lang. Hindi namin yung diretso hanggang. Pero wala rin. Pero ano po, Sumasok pa rin. na ano pa rin po, naabot pa rin po ng tubig dagat Oo, kapag actually, tumataas. nung bumagyo yung tubig, nandun na. Doon po sa Dito. mismo ano. Oo. Nung bumagyo yun, siyempre sumampay yung tubig niya. Tapos hanggang dun siya sa labas, baha. Pero sa mga nagdaang bagyo po, hindi naman po nangyayari yun. Nito lang po ano. Nito Tapos parang feeling ko, nagiging worst siya. pa-worst po, no? Oo. Pa-worst. So, Kakain yung lupa na. na ano din po yung buha. Oo, nadadala pa pa. Yan po ba dati ay malalim na tadag or hindi pa naman? Saka actually ang lupa niya dati. So ano na po talaga? Pero hindi yan 4 years ago. Apo. Matagal na. Apo. Pero yun nga po ang Ano ba? nandun, alam niyo ba yung mukha? Hindi pa. Apo. Yun, ang mukha nito nandun. Ano nga po? Sabi malaki ng Nakain ka po na ano. Parang ano na nga rin po, kita na po yung epekto ng rising sea level. Ang mga tinuran ni Ate Aiza ang piping ebidensya ng lumalalang epekto ng pagtaas ng level ng tubig dagat. Ano po ba yung pangunahing pinagkakakitaan nyo dito? Actually, ito lang. Ito po. Entrance, pag may mag-ticket, entrance, Naapektuhan po ba ng pagtaas ng dagat yung pagdami ng naliligo? well, actually, hindi naman sa pagtaas ng dagat. Nakaka-affect din siya. Weather, ang ulan. Nakaka-affect ko Dulo talaga sa rin sa po ng climate change. Kasi minsan, summer na, summer pero maulan. So, walang mapasok sa amin. Yun ang nakaka-affect ko sa Pero since wala po sa inyong nagdadagat. wala na.
Yung seawall po ba, balak niyo pa po itaas or Parang hindi na rin po? Kasi parang wala. wala rin nangyayari. Unless talaga yung matibay na tapos wala na kami ng kalaking bayan. Yan lang, kaya na. Pero Pinapabayaan na lang yung ano niya. pero wala pong epekto yun sa mga na Wala naman. Okay lang. tuloy pa rin po yun. Pero ang kapansin-pansin lang po talaga yung ano na nga po, yung pag ano ng tubig dagat na mas lumalalim po yun. Oo. Yun po yung pinakang ano. Pero mga sa Dr. 4 na taong yun na pong nandito, na ilang beses na po kayang naabot ng tubig dagat yung ito pong Kada bagyo, ilang bagyo na kami dito na talagang sila tourist. Siguro may 3 to 4 times. Actually, dati wala yan eh. Nung bumagyo, mas naigop yung lupang niya. Kasi wala yan. May cottage pa kami dati dyan. Pero ganito din. Hindi bagsak siya kasi kinahin niya. di ba parang tambak na lang po? Dagat na rin ang nagtampak. Dagat na rin po. Kasi pag may time na maalon, pag tumalon siya, may dalang buhangin na yun. Dagat na rin ang nakitambak niya. Di ano lang din po, no, parang Kinukuha nila yung lupa, binabalik nila. Yan. yun lang po yung pinakang ano dito. Pinakang nagiging problema sa dahil po sa pagtaas ng tubig. Baka, Wala na po ba kayong ibang paraan na gagawin paraan or naisip na paraan para po malabanan yung isyong pagtaas ng po? actually, pag nature naman ang kalaban, wala akong ginagawa. Kahit yan may bakuran na ng mataas, kung malakas naman talaga ang wala ka talaga ginagawa. So, napabayaan na lang namin kung ano yung adapt na lang kami. Yun nga pong pag-aano dito. Nahayaan ko lang. Ito yung sinasabi nilang itinayo nilang seawall upang hindi na makasampa sa ibabaw yung tubig dagat. Pero dahil nga hindi na rin natin mapipigilan, nasira na rin ng malalakas na hampas ng tubig dagat itong seawall. At sabi nila nga ay hindi na nila kayang bigyan solusyon at i-adapt na lang nila kung ano yung nangyayari dito. Tunay ngang mahirap labanan ang puwersa ng kalikasan. Kailangan na lang nilang masanay sa mga pagbabagong dulot ng tumataas na tubig dagat. Isang hamong patuloy nilang hinaharap. Ang pagtaas ng antas na dagat o rising sea level ay isang malupang isyong kinakaharap ng buhay. Kabilang na dito ang ating bansa. Ang fenomenong ito ay tumutukoy sa unti-unting pagtaas ng level ng tubig sa dagat at karagatan na nakapalibot sa ating planeta. Ang pagtaas ng antas ng tubig ay dulot ng natural na proseso. Ngunit ang pinakamalaking sanhi nito ay ang epekto ng mga gawain ng tao, partikular na ang pagbabago sa klima, dulot sa pagtaas ng greenhouse gases sa ating atmosphere. Ang pagtaas ng antas ng dagat ay magdudulot ng pagbaha, pagkasira ng infrastruktura, at pagkawala ng tirahan sa mga naninirahan sa tabing dagat. Magkakaroon din ito ng negatibong epekto sa ekonomiya tulad ng pagkawala ng trabaho at pagtaas ng gastos sa pagpapagamot. Ang biodiversity at ecosystem rin ay maaapektuhan nito. Mahalaga ang adaptation at mitigation sa pagtaas ng level ng tubig dagat na nagdudulot ng panganib sa mga coastal communities at ecosystem. Ang adaptation ay tumutulong sa mga komunidad na protektahan ang kanilang mga tahanan mula sa pagbaha, habang ang mitigation ay nakatuon sa pagbawas ng emissions na nagdudulot ng climate change. Parehong estratehiya ang kailangan upang mapanatili ang kaligtasan at sustainability ng ating mga baybayin. Ngunit sa gitna ng lahat, lagi may pag-asa sa bawat daluyong. At pagbangon sa bawat hampas ng alon.